Okay guys, itong short videos lang ay para paliwanag ko sa inyo na may isang gustong ipahiwatig sa akin ng Panginoon na sabihin sa inyo na diba kayo naman, alam niyo naman ang pagdating sa social media, sa TV ay puro na lang kalaswaan na nakikita natin. Wala na tayong nakikita maganda sa mga nangyari sa sanlibutan natin. Sa TV pa lang makikita natin mga pinapalabas sa ating TV ay hindi na magaganda. Sa internet naman, sa ating cellphone ng mga nakikita natin na hindi naman maganda dapat na makita ng ating mata, pero dahil sa mga influencer, mga artista ay maraming kabataan ay nagiligaw na sa maling pagpili ng tamang desisyon. Makikita naman natin yung mga ibang influencer dyan na mabait nga sa ginagawa nila, pero yung pinapakita naman nila sa social media ay hindi dapat karapan dapat makita ng mga ilang kabataan ngayon. Yung mga ugali nila, puro na lang pagmumura sa internet, puro na lang payabangan, puro na lang kalaswaan ng bibig nila. Tapos yung karamihan mga babaeng influencer ngayon ay hindi na maaya yung suot nila sa internet. Puro na lang ng malalaswang litrato ang kanyang nilang pinapost ngayon. Sa panahon natin ngayon ay dumadami na talaga ang mga bad influencer na sa mundo ngayon. Lalo na yung mga pinapalabas sa TV ay dapat hindi naman natin masyadong inaano sa isip natin, pero naano sa isip natin. Bilang isang Kristiyano, iniiwasan ko na lahat ngayon yung social media, panonood ng TV, yung mga kalaswaan. Habang kasi maaga ka pa, lumayo ka na sa masama. Huwag na nating hayaan na darating sa point na tayo ay mapapahamak dahil sa mga linlang ni Satan sa mundo ngayon. Yung mga ginagawa niyang kasamaan ngayon. Huwag na tayo sana madamay. Kasi sila lang naman mapupunta sa impyerno eh. Pag napunta tayo sa impyerno, sobrang init doon. Apoy, grabe. Tapos kahit anong makaawa mo sa Panginoon, wala talaga. Hindi ka naluluwas doon. Kasi ang dami mo ng kasalanan eh. Naligaw ka sa maling pagpili mo dahil sa mga artista, sa mga social media, sa mga influencer na hindi dapat ka nais-nais. Dapat lagi yung panoorin yung nasa Biblia nakasulat eh. Kung yung mata mo makasalanan, dukutin mo, itapon mo eh. Kasi naman yung buong katawan mo masusunog sa impyerno eh. Yung isang kamay mo, kung makasalanan, putulin mo at iagis mo sa dagat. Kasi naman buong katawan mo ay matutusta sa impyerno. Ibig sabihin, yung mga gawa ng gawa ni Satan ay kaya nating iwasan. Mag-pray lang tayo kay Lord. Minsan, ako napapansin ko sa sarili ko. Minsan, hindi ko maiwasan yung mga nakikita natin sa internet. Yung mga social media. Yung hindi natin nasaan makita. Pero sana naman, iwasan natin. Kasi, isa lang na tumingin sa babae na may pagnanasa ay kasalanan talaga. Diba? Ngayon, lalo na sa panahon ngayon, itong cellphone na to, itong social media ngayon, ay marami na naliligaw na landas. Lalo na yung mga sites sa Chrome na talagang mga akit araw-araw sa ating buhay. Yung mga nakapost sa FB, nakapost sa IG, mga babae nga lusubad na sa social media. Paano natin maiwasan yung mga ganon? Unang step para maiwasan natin, i-block natin lahat ng Facebook. Itira lang natin ang Messenger at YouTube. Sa YouTube ba lang kung marami rin. Pero pag hindi mo sinerge sa YouTube, ay hindi lalabas. Humanap ka ng mga magagandang video, katulad ng video ko, i-subscribe mo to kasi marami ka pa malalaman topic about sa Bible. At makinig ka ng worship, makinig ka ng mga rap na tungkol sa Panginoon. Magbasa ka ng Bible, yun maliliwanag ang isip mo. Sabi ko sa iyo, lahat ng kasamaan ngayon
ay kumakalat na. Kaya dapat tanda ka kasi patandaan na to. Malapit na babalik ang Panginoong Jesucristo na sa huling araw na tayo. Huwag nating hahayaan na rapture na tapos maiwanan tayo dito sa lupa. Yung tribulation mararamdaman natin. Impyerno pa lang dito sa lupa hanggang sa impyerno habang buhay na bigati, pasakit at mahirap. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, kailangan natin maghanda, magbasa tayo lagi ng Bible para malalaman natin. Para mapasama tayo sa rapture. Huwag natin nalalaman tayo ng masama. Lalaban tayo ng atak ni Satan. Lumayo tayo sa mga nang-aakit sa atin. Lumayo tayo sa tukso. Magdasal tayo lagi kasi darating ang araw kukunin tayo ni Lord dito ng Panginoon. At hindi na natin mararamdaman lahat ng bigati dito sa lupa. Basta magbago lang tayo lahat at tumalikod sa lahat ng kasalanan at ang pagsisi. Kasi magsisi na tayo sa lahat ng kasalanan natin habang hindi pa ulit. At binigyan tayo ng Panginoon ng way. Binigyan tayo ng daan patungo sa Kanya dahil kay Panginoong sa Kristo nagpapako sa krus. Ang Diyos natin mapagmahal na hindi Kanya iiwan. Ganda dito na lang ang ating vlog at magpalain sana kayo.